Hi guys, for today's video mag-aaka tayo ng Aglonema Indiana Queen. Ayan, napakarami na niyang anak. Sa wakas, nagkameron din siya ng anak. Sa tagal ko rin inintay na magkaroon siya ng baby. At ito na nga guys, aking pinag-iisipan kung paano sila paghiwa-hiwalayin. At dahil sila magkakadikit nga, at aking hinahanap kung saan ba dapat sila putulin. At ito nga at aking pinapagpagan ng lupa para madaling makita ang kanilang katawan. Nasa gayon, makita ko kung saan dapat sila putulin. Kasi hindi basta putol ang dapat gawin kasi iniingatan ding madali ang mga buko ng mga aglonema. At yung mga pukong yon ang magiging suloy nila sa susunod. Kaya dapat sila pag-ingatan. At ito na nga naputol ko na ang unang baby. Ayan, napakarami na ring ugat. Siguradong ito'y mabubuhay na. Huwag lamang mapupuntahan ng insekto at mabubulok ang kanyang pinagputulan. At muli aking pinag-iisipan kung paano puputulin ang pangalawang baby. Kasi ang liit pa niya, kakonti pa ang kanyang ugat. At ito nga, aking sinisipat kung paano ba sila puputulin at kung saang parte ba dapat. At ito nga, nakailang ikot-ikot ako ng aking aglonemang ito. Hindi ko alam kung saan puputulin. At ito nga ang aking napag-isipan, ang putulin ang pinakang mayor. Dahil ang pinakang mayor ay nagsanga na. So ito, paghihiwalayin ko na sila. So ayan, ang laki na rin niya, di ba? Marami na rin siyang ugat. Ayan. At ito na nga, puputulin ko na rin ang mayor. Ayan, ihiwalay ko na siya sa kanyang pinakailalim na nudes. So ayan, marami na rin siyang ugat. Kaya okay lang siya ihiwalay na. Para mas makaugat pa siya at magkasuloy ng marami. At ito nga ang kanyang pinakailalim na nudes. Napakahaba na. Kakunti naman ang binigay niyang baby. At ayan nga, dadalawa lamang bukod sa magkasanga. At ito na nga guys, ang isang sanga. Ayan, napakarami na rin niyang ugat. At ang dami na rin niyang dahon, pero aalisin natin yung mga dahon sa ilalim para mas makaugat ng marami at magkasuloy na rin. Pwede namang hindi alisin ang dahon na yan sa ilalim, kaso mo, ang mga ugat ay mahihirapang makaalsa. At hirap ang magiging suloy nila, yung mga buko, nahihirapan silang makalaki. Kaya mainam talaga na alisin ang mga dahon sa ilalim, yung mga gusto mong patubuan ng ugat at pasuluyan. So ito na nga, marami na akong dahong naalis sa katawan, kaya pwede na itong itanim. At ito nga guys, ang aking gamit na pot, malaking pot, para mas makaugat, makalarga ang ugat nila. Mas nagiging healthy kasi ang halaman kapag malaki ang pot nila, mas lumalaki pati ang kanilang mga ugat. At ito nga guys, ang aking ginagamit sa pagkatanim, ang 80% rice hull at 20% soil. Kailangan talaga mas lamang ang ipa kaysa sa lupa kasi para mas makadring sila lalo na kapag tag-ulan. At kung mapapansin nyo, pinaghalo ko yung dating lupang ginagamit ko. So bulok na ipa na siya. So ngayon, hinaluan ko ng bagong ipa. Medyo magilik nga lang at medyo makati pero tiis-tiis lang para sa halaman. At ito na nga ang pangalawang sanga ni Aglonema Indiana Queen. Ayan, aalsan ko na uli sila ng mga pangilalim na dahon. Katulad nga ng ginawa ko sa nauna. Tuwing ako nagkatanim ng aglonema, ugali ko maglagay ng detain sa mga pinagputulan ng sanga. Kaso mo ngayon, hindi ako nakapaglagay. Sa kadahilan ng ang aking detain ay nawawala, hindi ko malaan kung nasaan. Kaya wish ko lang na hindi mabulok ang katawan nito. Safe naman ang aglonema kapag hindi nag-uulan, pero kapag inulan, good luck. At ito nga ang isang suloy, tatanim ko sa plastic. Pero dahil may nakita kong available na pot, ito naisipan kong ayusin ang pot na ito. Lagyan ng panibagong butas. Kasi sa mga ginagamit kong pot ay sinisigurado ko na talagang makakalabas ang tubig. So ito na nga, okay na. Ililipat ko na ang aking aglonema sa pot. Kasi mas malaki ang pot kaysa sa plastic na sana ay aking gagamitin. At ito nga guys, ang pinakailalim na nudes na napakahaba. Ayan. So ito, pinag-iisipan ko kung paano ko ito puputulin at hahati-hatiin. At ito ang aking unang ihihiwalay, ang suloy. Siyempre sinamahan ko siya ng counting nudes kasi ang ugat niya ay kakaunti pa. Kaya kailangan may kasama siyang nudes na may mga ugat para sure na mabubuhay. At ang natirang nudes ay mahaba pa kaya pinutol ko ito sa dalawa. At ngayon nga ay aking tatanim ang suloy sa plastic, pati na rin ang mga nudes na pinagati-hati ko. At ngayon nga ay aking tatanim na ang suloy, ayan, sa plastic. At ito namang nudes na aking hinati ay aking babawasan ng ugat para magkasya naman sa plastic. Okay lang naman silang putulan ng ugat, hindi naman masyado maselan yan. At ito nga, paras ko silang tatanim sa magka-separate na plastic. So yun lang po, lalagay lang po sa shaded area at every other day na pagdidilig. Thank you for watching!